Mga nakausap din po namin dito, mga non-government organizations sa education sector, syempre mga companies na nakakausap din natin para makapag-provide po ng mga livelihood sa mga magulang. So yun po yung mga nakakausap po natin. So, may livelihood program. Nagtatagal ba yung mga training nito? Meron kayong termino, ilang buwan, ilang linggo, o continuous ang gagawin yung pagtuturo? Continuous ang pagtuturo, pagbibigay ng mga livelihood seminars sa mga kababayan natin. Actually, mayroon kaming tie-up sa TESDA. Ayun, of course. Marami hong pwede natin i-share sa mga program, sa mga kababayan natin, like livelihood sa candle making. Pwede rin ng soap making, perfume making, confectionery, pagluluto, or even pananahe. So, saan nyo ito gagawin? Kasi dapat, alam naman natin, ang pag-aaral medyo conducive, no? Hindi yung area. Hindi dapat na nandun na sa isang bakanting lote or ano. Sabi nyo kanina, tie-up sa mga teacher. Doon ba sa mga classrooms or may mga space kayo na pwedeng pagdausan sa eskwelahan? Nakausap din po namin maliban po sa mga teachers, nakausap din namin yung mga barangay. In fact, sila po yung malaking support. So, when we conduct our seminars, tie up with them, they provide the venue. Tapos, kami niya po at Architect Janitan, kasi may alam din po siya dun sa mga livelihood programs. Minsan siya rin po nagbibigay ng mga livelihood seminars sa mga magulang po. Pero sa ngayon, yung personality, wala pang masyadong tumutulong dyan. Halimbawa, yung mga taong nais na maglingkod din. Wala pa kayong gano'ng nakakausap yan. Puro community lang to. Puro community. About LGUs, barangays. Plano nyo bang makasama yan? Actually, maraming barangays na nakausap na willing sila na makipagtulong sa amin para makaprovide ng mga livelihood programs sa mga kabataan, sa mga kababayan natin. Of course, especially in Valenzuela. So, ilang barangay ba dyan ang pwede nyo maging kapartner in the future? 9 barangays. If you say the whole of Valenzuela, it will come to 32 barangays. Oo, napakarami, no? So, ilang distrito ba meron sa Valenzuela? 2 district. So, District 1 and 2. Tapos, 32, kabila na yun. So, napakarami palang pakakainin natin doon para mawala yung kalam ng sikmura, para ma-educate at maging concern na sa environment. Opo. So, kanina, sabi nyo, through partnership, yung mga leader nyo ba dito, may sapat na kakayanan na yan para mag-share, mag-training, mag-educate? Siyempre, kinukuha natin mga leaders ay mga edukadong tao, lalo na from TESDA, from our private sectors. Marami tayong dyan mga tie-up na pwede mag-share ng kanilang kaalaman willingly. Yun. So, hindi lang basta-basta pala ang ating mga kasama dyan sa, what they call this again? EDEN. EDEN, opo. Yung sinasabing Environmental Development and Education Network. Mamaya, babalikan po natin. Tatanungin natin yung mga proyekto pa na inyong mga ginawa, no? At gagawin pa. And of course, yung mga programs na patuloy nyong i-implement. Diyan, especially sa lugar ng Valenzuela. Babalik po tayo mga kaibigan. Standby po kayo dyan. Okay, welcome back to the Televersity Campus in Focus. Kasama niyo pa rin po si Jess Abihar na sa oras na ito, meron tayong mga panauhin patungkol sa education, patungkol pa rin sa environment na sa kabila, I believe, ng kanilang kaabalahan. Kanina nag-uusap kami, marami pa silang ginagampanan, pero very much concerned sa kalagayan ng ating bansa, sa kalagayan ng ating environment, of course, yung educational na kaalaman ng mga kabataan. Kanina nabitin tayo sa katanungan, ano pa ba yung kanilang mga susunod na mga programa. Actually, hindi kuminsan sapat yung pinakain mo, no? May livelihood, then
na-educate na yung mga tao, pero may mga physical na needs itong mga to. And of course, being an NGO, marami pa rin mga lineup na programa na dapat gawin. Dito sa inyong programa, paano pa kayo nag-i-implement ng mga gagawin nyo pa? Bukod doon sa ginawa nyong yung feeding, livelihood, meron pa bang ibang ginagawa ang Eden? Ibang programa namin ay medical and dental mission sa mga kababayan natin. Meron na tayong nakausap ilang doctors, dentists na willing mag-volunteer ang kanilang oras sa atin. Papagawa ng ngipin sa Valenzuela, antabayanan niyo yung Eden. And of course, yan, yung ginawa nyo na, ang environment usually, usually, kapaligiran na nasa isip Sa yung kaalaman, yung environment, ano bang mga uri ito na dapat nating malaman? Basically, environment po is yung earth, syempre, yung ating ginagalawan. At the same time, yung mga tao at saka mga hayop at saka mga halaman na nandoon, nasa isang kalikasan, nasa isang environment na sabay-sabay na namumuhay. So yun po yung pinoprotektahan natin. But of course, priority nating protektahan yung kung ano po yung kinalalagyan natin, which is the Mother Earth. Yun po yung priority natin. How about society? Can we call it also as an environment? We call that social environment that affects the natural environment, which is the Earth. Na yun po yung isa natin focus. Kaya we need to educate the people in order to protect the environment, the social environment that is devastating and destroying our planet. Kaya pala dugtong-dugtong na yung trabaho ng Eden talaga. Ina-educate na para ma-protection ng environment. Of course, yung kanilang society na kinabibilangan sapagkat kailangan, ayusin din naman nila yung kanilang sarili. Nagawa na ba kayo ng activity na nagtanim kayo ng mga puno? O did you conducted any seminars in Valenzuela or in other area? Marami na. In our previous programs, we conducted mga tree planting sa maraming regions like Southern Tagalog region, Cordillera, Administrative region, and some parts in Central Luzon. We also conduct seminars sa mga areas na ito. Ayun. So, kaya nga, dito tayo ngayon sa lugar ni architect mismo, sapagkat sabi niyo nga kanina, pang-5. No? Pang-5 po, ayon sa kanila, yung Valenzuela na nagpo-produce ng pollution, very risky sa kalusugan. Meron nga ako kung isang kaibigan dyan, na kapag napupunta raw doon, nagkakaproblema yung kanyang health. So, siguro nga, nagko-confirm na yon. Now, yung mga activity nyo supported by LGUs, of course, yung advocacy nyo ba actually, alam nyo naman, mga local government, mga politika no? So, kanila bang yung advocacy, supportado nila bukod doon sa kanilang pamumulitika sa ngayon? Del? Actually, we hardly get support from the local government and especially from the national government. Nakakalungkot nga po kasi sila yung dapat na nangunguna para protektahan yung ating kalikasan, and yet we don't get big support from them. Kaya yun po yung nakakalungkot po namin ni architect kapag pinag-uusapan namin how are we going to pursue our advocacies. Kaya pinag-isipan po namin na makipag-tie up with other organizations through his idea na makipag-tie up po para ma-pursue po namin yung aming advocacies. So, uulitin po natin mga kaibigan, ang mga panauhin natin ay patungkol pa rin sa environment at sa education. At yun ang kababanggit, yung local government po, kami po yung nananawagan. No, makipagtulungan po tayo, especially sa, Eden, architect? Eden is Environmental Development and Education Network.